Hi guys! Welcome back to another video. Samahan niyo ako, papaliguan natin itong ADV 160 natin. And POV to, so makikita niyo kung paano ko talaga paliguan itong motor natin. And ayan, so makikita niyo na sobrang dumi. Grabe yung pag close up look. Kasi grabe ang pag-uulan this past few weeks. And makikita niyo, sa loob ng 1 week, ayan na agad yung dumi. Papakita ko sa inyo yung alikabok. Yan, ang dami-dami, di ba? Naipon na yan kasi grabe. Puro ulan, tapos bilang araw. Ano. Alright, so meron tayong 5 steps. Okay, sa pagpapaligo ng motor. I usually do this talaga. Kahit once a week, ganito ginagawa ko. Ito yung mga gamit ko sa pagpapaligo. Una-una dyan, syempre, yung shampoo. Kahit anong shampoo na bibili sa Shopee or Lazada. Mga pamunas, siguro mga limang piraso malilinis sa pamunas dyan na microfiber cloths. Ito yung ating detailer from Chemical Guys. Tapos, water gun. Yan, nabibili lang din sa Shopee, di baterya. And set na yan. May kasamang hose and shampoo. Tapos, ayan, balde. Isang balde lang talaga ng tubig. Itong kagandahan sa water gun na to kasi napakatipid niya sa tubig. Lalagay nyo lang dyan yung hose niya na may filter. And then, sasaksak na natin to sa water gun yung hose niya. So, meron yung dalawang tips. Yung dulo. Itong red is para sa patusok yung buga ng tubig. So, yan. Kung makita nyo, itong red, ginagamit ko to sa pang-ilalim. Ilalim lang ng motor. Kasi, pag tinapat nyo yan sa fairings, baka masugat yung fairings natin. So, alam nyo na, hindi na natin yan itatapat. Din lang sa mga areas na yan, mga ganyan, sulok-sulok. Tapos yan, sa braking, sa brake pads natin, sa rotor, yan. Kailangan mahalaga, malinis yan lagi. So, yan, diyan ko nagamit yung patusok na yan. Ang first step natin na ginagawa ngayon is rinse. Itong rinse na to, parang sa kung paano tayo maligo. Tayong mga tao, di ba? Nagbabanlaw muna tayo, bubus muna tayong tubig. Yan, bago tayo magsasabon. Etong step kasi na tong rinse na to, pinapalambot niya yung mga alikabok na nakadikit sa fairings natin. So, yan, makita nyo, palit tayo ng tip. So, yung white naman is for spray. Yan, para yan sa itaas ng motor natin. Yan, sa mga fairings. Para hindi nga talaga masugat yung ating fairings. Para, kasi mga ganyan, pwedeng makasugat yan, maka-scratch ng fairings natin. Siyempre, inalagaan natin yung fairings natin. So, ayan. Ayan ginagamit ko sa pantaas. Spray lang. Para hindi masama. Pa-POV pa talaga. So, yan. Makikita nyo talagang dinadaanan natin lahat ng parts ng motor. Kahit na banlaw pa lang. Or rinse pa lang. Ayan. So, yan. Second step tayo, shampoo. Yung shampoo, yan gamit natin. Konti lang. Tapos, lalagyan natin siya. Haluan natin siya ng water. Hanggang sa mapuno. Tapos, aalugin nyo yan, guys. Tatanggalin lang natin tip. After natin haluin yung shampoo na combination with water, yan. Makaka-form na tayo ng foam para sa ating motor. So, yan. Makita nyo. Ayan na yung lalabas. Diba? Shampoo na. May bubbles na, diba? So, yan. Nakalat ko lang siya sa lahat ng parts ng motor. Lalo na sa pangilalim. Yan. So, diba? After rinse, sunod na yung shampoo para mas lalong matanggal yung mga alikabok or mga namuo talaga na matitigas ng mga putik dyan. Lalo na sa ilalim. Yan. Sa brake pads natin. Yan. Very convenient nung water gun talaga na to. Ililink ko sa yan sa description or sa comment section kung saan mabibili itong mga ginamit ko pampaligo. So yan, kalat nyo lang lahat ng shampoo. And take note guys, isang balde pa lang ng water yan. Tingnan nyo. And sunod, kuha tayo malinis na cloth para hilurin. I-scrub natin yung ating motor. Syempre, habang may shampoo yan, pupunasan natin yan ng
basahan. Malinis na fiber cloth. Yan. At yung third step natin, scrubbing. So yan, kumbaga parang ikakalat nyo yung shampoo na nakalagay para yan, maikalat natin at mapunasan lahat ng mga natanggal na alikabok. Ayan, mahalaga madaanan nyo lahat yan kasi ito yung pinaka nagpapalinis ng motor natin, yung scrubbing talaga. Ayan. Unahin nyo muna syempre yung sa mga itaas yan, mga fairings muna bago dumumi totally yung gamit nating basahan kasi pang scrub natin yan. Ayan. Ang gagamitin muna na ang hilurin muna natin sa bandang taas bago tayo bumaba dun sa pang-ibaba. Ayan, yung mga tinatapakan yung maraming putik, lalo na sa mga sa CVT natin, yan maraming mga ano dyan eh. So, syempre, kapag nandito na tayo sa bandang ibaba, hindi na natin ipapahid to sa fairings kasi ayun nga, marami ng dumi yung basahan natin. Ngayon, pag napunta pa yan sa fairings natin, baka dun pa magkaroon ng scratch. So, mahalaga din talaga dito na marami tayong klaseng pamunas na gagamitin pampaligo. Kasi mahirap na talagang ma-scratch yung mga fairings natin, inaalagaan natin yun. So yan, nasa bandang ibaba na tayo, hanggang ilalim pinupunasan natin no. So yan, ito rin din ang benefit ng pagpapaligo ng tayo sarili lang natin. Hindi tayo pupunta ng car wash para magbayad at paliguan nila. Tayo sigurado tayo na mapapaliguan natin ng tama yung motor natin. Okay? So, nasa fourth step na tayo, which is yung banlaw nga, yung rinse ulit after nating mag-scrub. Yan nga, parang sa tao nga lang talaga, di ba guys? Pag nariligo tayo, syempre, after nating magbanlaw, shampoo, sabon, banlaw ulit. Ayan. So, panoorin nyo lang kung ano ka-convenient ang magkaroon ng water gun, no? Pampaligo. Hindi yung tabo-tabo lang sa lalo na motor, medyo mahirap magpaligo ng motor pag wala kayong water gun. So, link ko talaga to sa description guys or sa comment section para makabili na rin kayo. Mura lang to. Very affordable naman kahit pa paano. Ayan. Move on naman tayo sa baba. Ayan, nagpalit tayo ulit ng tip para mas mabanlawan natin yung na-scrub natin sa bandang ilalim. Ayan, patusok naman yung gamitin natin. Yung duga ng tubig. Ayan, grabe ang benefit ng ng pagpapaligo ng sarili nating motor. Ang downside lang, kailangan mo mag-allot ng siguro mga 1 hour to 2 hours maximum siguro. Kung depende na sa inyo kung gaano kayo kaselan sa motor nyo. So ayan, move on na tayo sa fifth step is yung drying tsaka detailing. So syempre after yung banlawan, yung sinabunan nating motor at in-scrub. After yung banlawan, i-dry naman natin. Huwag nating hayaan na may matuyo dito na tubig, lalo na dito sa fairings natin. Kasi itong fairings natin ng matte sa ADV 160, owners dyan, alam nyo to. Kahit na may matuyo dito na malinis na tubig, parang nagiiwan siya ng bakas o yung parang ang hirap niyang tanggalin na tubig. Na kahit anong punas mo, kahit anong banlaw mo, parang pag natuyo dun yung water na yun, hindi mo agad napunasan, mag-i-stuck siya. So, dun papasok yung ating detailing na chemical guys. Yung meticulous matte natin na pamunas. Mamaya papakita ko sa inyo. So, yan. Dinry ko muna. Gumamit ako ng another clean cloth dyan para mapunasan natin yung sa bandang ibaba. Then, yan. Yan nating gagamitin chemical guys. Matte detailer. Yan, spray. So, ayan. After natin ipahid sa malinis na microfiber cloth, i-spray natin sa cloth natin. Yan. Tapos, saka natin ipahid. Yan guys. Tingnan nyo kung lalabas talaga yung tunay na kulay ng ng fairings nyo. Hindi siya nakaka-add ng gloss sa fairings natin.
Ayan, yan ang mahalaga dyan. Tapos madali lang siya matuyo. Ganyan. Pag pinahid nyo ganyan, lalabas yung tunay niyang kulay. Tapos babalik lang din sa dati. Ayan. Pag natuyo yan, matatanggal niya lang din yung mga watermarks na natuyo sa ating fairings. Tapos, maintain niya yung pagka-matte na kulay. Ayan, yung meticulous matte na to guys, na from Chemical guys, ililink ko lang din sa description. Hindi ako sponsored ng mga to, talagang ito lang yung experience ko pagdating sa mga product na to na baka makatulong sa inyo. Share ko lang din. Ayan, so tara, ayan, punas-punas na hanggang sa dulo. Yan. Tapos, montage na tayo after nito. Ayan. Ayun lang guys. Tara.